Hello mga Adson Kuy, sagutin natin si Ma'am Maylene. Paano po mag-online register? New pa lang po ako. Hello Mami Maylene, para po maka-register ka online kay SSS, meron po silang website, ang www.sss.gov.ph po. I-click nyo po yan Mami, para po makagawa kayo ng online na account nyo kay SSS. Kasi mostly po Mami, yung guidelines ni SSS, i-online na po tayo magbasa ng ating mga maternity claims. So kung kahit na hindi po maternity claims, Mami, as long as may online account ka na, doon na po yung transactions ni SSS para hindi na po ikaw or kahit na sino yung mag-travel pa doon sa branch. Pero if ever na malapit lang din yung branch sa inyo, pwede pa rin po kayong pumunta ng branch. Yun nga lang po, para makatipid sa pamasahe at oras po, pwede ng online account ninyo. So, gawa na po kayo, Mami. Sana po nasagot ko kayo. Hello mga Adson Kuy, sagutin natin ang mensahe ni Ma'am Grace. May I know how much po ang naging claims nyo for miscarriage? Mami Grace, yung ating claims po sa SSS ay nakadepende po sa ating contribution po. Within sa qualifying period na tinatawag, doon sa 12 months, at least may nabayad tayo na 3 months at doon po nila binabase ang ating maternity benefits. Sa akin po, dahil maliit lamang po ang aking nabayad, ay nasa 10K po. K po yung aking claim. Sana po sa inyo ay makakuha at makaklaim po kayo nang sa ganun ay magamit po ninyo dahil napakalaging tulong po ng ating benepisyo. So sana po nasagot ko po ang inyong katanungan, Mami Grace. Amping po. Hello mga Adson Kuy, sagutin natin si Ma'am Brent. Need po ba i-RASPA after miscarriage para sa obstetrical history? Mami Brent, meron po tayong complete miscarriage at incomplete miscarriage. Once complete miscarriage, kakatulad ko, hindi na po niraraspa. Meron din pong iba na pinapainom po ng gamot para lumabas po yung naiwan sa matres. Pero yung mga incomplete miscarriage po, na may natira po talaga sa matres nila, yun po yung niraraspa para malinisan po ang kanilang mga matres. So, hindi naman po kailangan na iraspa ka talaga para sa obstetrical history nyo po. Yung form na yun ay kailangan nyo po yung dalhin sa OB ninyo. Papermahan nyo po yan siya kasi kailangan po ni SSS yan. Yung pangalan ng OB at license number po ng OB dapat malinaw na nakatatak po doon sa form na yan. That will serve as your medical certificate po. So sana po nasagot ko po ang inyong katanungan, Mami. Hello mga Adson Kuys, may mensahe po si Ma'am Angel. Ano po qualifying period? Halimbawa, January 2024 ang EDD. So kung team January pala kayo, Mami, yung qualifying period nyo po is from October 2022 to September of 2023, Mami. So para malaki-laki po yung makukuha po ninyo, kung team January kayo, pwede nyo pa pong bayaran yung from April, May, June dahil ngayon second quarter, at saka yung July, August, September. Yung dalawang quarter po na yun, Mami, para 6 months po yung inyong maternity computation po. Talagang pasok na pasok. Lakihan nyo po, Mami, yung inyong bayad na contribution po para malaki-laki din po ang inyong makukuhang maternity benefit claims po ninyo. So, amping po, Mami, sa inyong pagbubuntis with your baby at sana po nasagot ko po ang inyong katanungan. God bless, adios, amping! Hello mga Adson Kuys, sagutin natin ang message ni Ma'am Grace. Sis, ano po reason mo bakit wala ka before na ultrasound? Ano explanation nilagay mo? Actually po Ma'am Grace, hindi ko po kasi alam na buntis ako, kaya hindi po ako nakapagpa-trans-V o ultrasound at after nung nakunan ako, doon na ako pina-ultrasound ng OB ko. So, kaya po wala akong before na ultrasound. Kasi yung PT ko before, negative siya. Malabo yung linya niya.
So kaya siguro naging kampante din ako that time. So sana nasagot ko po yung inyong katanungan, Mami Grace. God bless po. Adios, Amping. Hello mga Edsen Kuys. Sa mga nagchat-chat sa akin or nagme-message sa akin kung paano makahingi ng obstetrical history form, isi-share ko po sa inyo yung link ng aking Google Drive nang sa ganun po ay makatulong sa inyo. Kayo na po yung mag-download at mag-print. Okay po, kasi ang ating mga OB po ay wala po silang ganyan na form. Tayo as client, patient, tayo po yung mag-hand carry ng form na yan papunta sa ating OB-GYN. At may mga OB-GYN po na alam po nila na need talaga ni SSS ang obstetrical history form. Okay? At isa pa po, yung sa form po na yan, yung pipilipan lang natin ay yung name, SSS number doon sa upper portion. Pero yung sa baba na history po, wag na natin yung pakialaman. Okay? Sa OB na po natin yan. At saka, dapat clear yung name ni OB, license number niya at perma. Okay? At saka po sa remarks, pakilagyan, sabihan niyo na yung mga OB ninyo na pakilagyan ng complete miscarriage at no DNC done kung hindi po kayo naraspa. Okay? So, hope makatulong ang video na ito sa inyo para sa ganon makaklaim kayo ng inyong maternity benefits. Hanggang sa muli, paalam, adios, Amping!